이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 6장 22절로 27절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng mga Bilang, chapter 6, verse 22 to 27. 우리 다 함께 합독하십시다. Sabay-sabay nating basahin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 향하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 네게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 네게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 아멘. 나시린의 삶을 기뻐 받으시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang Diyos na malugod na tinanggap ang buhay ng isang Nazareo. 민수기는 이스라엘을 여호와의 군대로 부르신 이스라엘을 이제 제대로 훈련하는 그 내용들입니다. Dito nga sa mensahe natin nilalaman ito ng naglalaman ng mga pagsasanay ng Diyos sa bayang Israel na tinawag niyang hukbo niya. 근데 군대를 부르면요, 제일 먼저 이렇게 전부 모든 걸 벗기고 군복을 입히고 각 개인 번호를 다 부여를 합니다. At kung una tinawag ka na maging sundalo, una lahat ng dating suot mo ay huhubarin mo, magkakaroon ka ng uniforme at ganun ko sa napapabilang. 전쟁 중에 죽어도 일단 그 시신은 못 가져가더라도 이 내 군번 번호 그 군번줄은 딱 떼서 지휘관이 들고 갑니다. At lalagyan ka ng numero kung saan mamatay ka man sa gitna ng labanan, titingnan lang nila yung uniforme mo at aalisin nila yung numero na yun para sa pagkakakilanlan mo. 그리스도 안에 그리스도의 군사가 되었어요. Tayo sa loob ni Kristo ay naging mga sundalo na ni Kristo. 이제 그리스도의 군사는 이제 어떻게 살아야 되는가, 병영은 어떻게 하고 행군은 어떻게 하고 이 기본들을 지금 민수기가 말하고 있어요. Dito sa aklat ng mga bilang, sinasabi yung mga pangunahing bagay, paano ba dapat mamuhay ang isang sundalo, ano ba yung mga dapat na isagawa at sundin niya. 그러면서 민수기 6장은요, 나시린에 대한 내용을 담고 있습니다. Dito sa chapter 6 ng mga bilang, naglalaman ito ng tungkol sa mga Nazareo. 한국에는 이제 이 군대를 의무 징병을 하기 때문에 안 가려고 애를 씁니다. At dahil matindi yung pagsasanay sa military training sa Korea, marami nagsisikap na huwag pumasok dito. 그러면 이제 군대 훈련하다가 힘들면 도망가기도 하고 그래요. May mga cases din na sa kalagitnaan ng training, talagang nahirapan sila at tataka sila. 이제 그걸 도망자라고 그래가지고 이제 끝까지 찾고 그 도망 다니고 뭐 그렇습니다. At yung iba hanggang sa huli, paghahanapin sila, yung mga nagsitakas. 그런 사람은 군인으로서의 역할을 못하는 거예요. Ito yung mga taong hindi magagampanan yung pagiging sundalo. 그래서 오늘 본문에는 군인으로서 가장 모범된 모습을 나시린으로 보여줍니다. Kaya dito, pinakikita bilang halimbawa sa atin yung buhay ng isang Nazareo. 이제 나시린이라는 뜻은 하나님께 구별된 자라는 뜻이에요. Ibig sabihin na siya ay inihiwalay ng Diyos. 우리가 잘 알듯이 이 나시린은요, 포도에서 나온 건 일단 아무것도 못 먹지 마라 그래요. Tulad na alam natin, kung isa ka Nazareo, hindi ka pwedeng uminom ng anumang inumin na mula sa katas ng ubas. 일단 옛날에 포도 농사는 일단 포도주를 위해서 농사를 합니다. Noon, ang dahilan na nagtatanim sila ng ubasan, ng ubas, ay para sa inumin na alak. 노아도 처음 방주에서 나와서 포도 농사를 했어요. Katulad ni Noe na lumabas sa arka, nagkaroon siya ng ubasan, taniman. 포도주에 취하여 이제 자녀들에게 부끄러운 모습을 보이고 이 축복도 했지만 저주도 하고 그런 일들이 벌어졌습니다. Ngunit siya ay nalasing dahil sa inumin na ito, hanggang nakakahiyang bagay, nakita na kanyang mga anak, na doon man yung pagpapala niya, andun din yung sumpa, nakakibat ito. 오늘 이제 민수기 6장 나시린 규례에 보면요, 나시린은 포도 절대로 먹지 마라. Kaya nga sa mga tinalaga na maging Nazareo, hindi sila pwedeng uminom na anumang galing sa ubas na inumin. 뭐 포도로 만든 건 아무것도 먹지 마라. Anumang galing sa ubas, hindi sila pwedeng uminom nito. 근데 술 좋아하는 크리스찬들이 있습니다. Pero may mga Kristiyanong mahilig sa alak. 그들은 아니 성경 어디에 술 마시지 말라는 말이 있냐? At yung ilan sa kanila nagsasabi,
Saan sa Bible makikita na sabi hindi pwedeng uminom na alak? 예수님도 포도주 좀 마셨지 않냐? Di ba si Jesus din ay uminom din ng katas ng ubas? 이제 그딴 소리 하는 사람들이 아직도 있어요. Meron pa rin mga ibang mag-isip o magsalita na gano'n. 그러나 이제 하나님의 군대요, 그리스도의 군사로 들어온 사람은 일단 나시린으로 좀 쓰라는 거예요. Pero kung pumasok ka na sa pagiging sundalo o hukbo ni Kristo, katulad ka na ng isang Nazareo. 하나님은 억지로 끌려오는 군사보다는 자원하여 소원하여 나시린으로 섬기는 군사를 원하십니다. Nais ng Diyos, hindi tayo napipilitang sumunod, kundi tayo voluntaryo na nais maging isang Nazareo, isang sundalo ng Diyos. 그래야 성령께서 역사하시고 하나님의 군사로 귀하게 쓰임을 받을 수가 있는 거예요. Sa gayon kikilos ang banal na Espiritu sa atin at gagamitin tayo ng Diyos. 근데 왜 포도 그건 일절 못 먹게 하는지 이유를 알아야 되겠죠. Kaya dapat malaman natin yung dahilan bakit pinagbawalan na uminom ng galing sa katas ng ubas. 일단 이 포도 하면요, 이제 포도주를 만드는데 이 목적이에요. 포도는 그 당시에는. Sa panahon noon, ang dahilan ng pagkakaroon ng ubasan ay para sa pagpuproduce nitong inumin na ito na alak. 그러면 우리가 잘 알듯이요. 일단 포도주나 술에 취하면요, 사람이 이성이 마비가 돼요. Na kapag ang isang tao, katulad ng alam natin, ay nalasing sa alak o sa katas man ng ubas, ay nawawala sa normal na katinoan. 그럼 술 취하면 자기가 무슨 말 하는지도 몰라. Na kung malasing ka, hindi mo na matandaan ano yung mga sinasabi mo. 뭐 괜히 이상한 소리를 해. At kakaiba yung sinasabi mo. 이상한 행동을 해. Kakaiba yung pagkilos mo. 그러면 하나님의 술 취한 사람은 하나님의 성령에 따라서 살 수가 있어요, 없어요? Kaya yung isang tao na lasing sa alak, maaari bang mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos o hindi? 술의 지배를 받아 나도 내 마음대로 안 되고 걸음도 제대로 못 걷는데 하나님의 인도를 받을 수가 있겠냐는 거예요. Kung ikaw ay kinokontrol ng alak na hindi ka makalakad ng tuwid, ay paano ka gagabayin ngayon ng Banal na Espiritu? 우리 그리스도의 군사는요, 오직 그리스도, 오직 주님만 따르기를 원하는 자가 된 거예요. Bilang sundalo ni Kristo, dapat andun yung nakatalaga tayo sumunod lamang sa Diyos. 이렇게 나를 구별하여 그리스도의 사람으로 그리스도의 군사로 드리기를 하나님은 기뻐 받으십니다. At inihiwalay ka na ng Diyos at andun yung kagalakan ng Diyos na gamitin ka niya bilang kanyang kawal. 그래서 민수기에 여호와의 군대의 모범된 모습을 나시린을 통해서 보여주고 계시는 거예요. Kaya dito sa aklat ng mga bilang, pinakita yung buhay ng isang Nazareo bilang halimbawa sa pagiging sundalo ng Diyos. 그러면 오늘날 우리도요, 하나님께 더더욱 헌신하고 기쁨으로 이제 맡겨드리고 따르기를 원한다면요, 우리 삶에서 포도주와 같은 이 술과 같은 이런 내용들은요, 제거해야 돼요. Kaya kung nais nating talagang italaga yung buhay natin higit sa Diyos at tayo iniwalay na ng Diyos, alisin natin yung alak sa buhay natin. 뭐 여러 가지 좋은 이제 이 습관도 있고 오락도 있고 즐기는 게 있고 여러 가지 있겠죠. Hindi lamang alak, maging yung mga ating pagkahumaling sa ibang mga bagay o sa games man o sa ano pa mang mga bagay sa mundo. 이제 젊은 청년들은요, 오토바이를 한번 타기 시작하면요, 빠르고 좋은 것 사서 그냥 하고 폭주족 되려고요, 일을 쓰는 아이들도 있어요. Maraming mga kabataan na humaling sila sa pagsakay sa motor at talagang napakabibilis, napakaiingay nila magpatakbo. 오토바이 타고 세게 달리면요, 그 맛이 좋거든. At talagang nai-enjoy nila yung sobrang bilis nila nagpapatakbo nito. 그것도 버리라는 거예요. Maging yun ay dapat itapon, iwasan. 오직 그리스도의 인도를 받으라는 거예요. Tanging yung gabay ni Kristo ang tanggapin mo. 그러면 오직 그리스도 안에서 오늘 붙들고 그리스도 군사되어 주님을 따르는 것이 가장 복된 삶이라고 말이에요. At sa loob ni Kristo, kung panghawakan mo yung 3 days, at susunod ka lamang sa Panginoon bilang sundalo niya, yun yung pinaka-pinagpalang buhay. 그럼 오늘 본문에요, 첫 번째로 나시린의 서약과 규례를 어떻게 하는가 한번 봅시다. Unang punto na mensahe, tignan natin ano yung panata at yung regulasyon ng isang Nazareo. 나시린은요, 비록 제사장 가문이나 레위 지파가 아니더라도 스스로 소원하여 자신을 하나님께 바치는 사람이에요. Hindi lamang yung galing sa lipi ng mga Levita ang maaaring maging Nazareo, at maaaring isang tao na nagboluntaryo, na nagbigay ng panata o dedikasyon ng sarili niya sa Diyos. 성경에 보면 삼손이나 사무엘 같이 평생을 나시린으로 소원하는 자들도 있어요.
Sa Biblia, makikita natin katulad ni Samson o ni Samuel na tinalaga yung para maging Nazareo sila. 그럼 대부분의 경우 일정 기간 자신을 하나님께 드리는 단기 소원이 있겠죠. At maaring andun yung maiksi lamang na panata ng pagtatalaga ng sarili sa Diyos. 그럼 예를 들어서 오늘 우리 이제 지서스 패밀리 교회에서 이제 다음 달에 민다나오 캠프를 계획을 하고 민다나오로 가겠습니다. 서원하는 사람 신청하세요. 그럴 수 있어요. At halimbawa, sa susunod na buwan, dito sa Jesus Family, magkakaroon tayo ng evangelism camp sa Mindanao. At sinong gusto magboluntaryo, maaring magpalista sila. 그럼 민다나오 전도 캠프를 위해서 내가 나시린으로 소원이 되는 거예요. At ikaw nga ay magtatalaga ng sarili mo, katulad ng Nazareo, para doon sa evangelism camp na gaganapin sa Mindanao. 그러면 그 캠프에 참여하는 자로서 나시린의 소원이 되면요, 하나님께 기뻐 쓰임 받을 수가 있게 되는 거예요. At katulad ng panata ng isang Nazareo, ikaw na nagboluntaryo sa e-camp na yon, malulugod ang Diyos sa'yo. 이때 포도주 비슷한 것 절대 그만하는 거예요. Ngunit dapat na iwasan mo yung mga bagay katulad ng alak na ubas. 그 말은 이제 세속적인 어떤 즐거움 이런 것 누리러 가는 게 아니라 그 말이에요. Na ibig nating sabihin, hindi ka nagagalak sa mga kasiyahan o kalayawan na makamundo. 모든 세상 쾌락 뭐 이런 모든 이 재미로부터 구별되어 하나님만을 나의 기쁨으로 민다나오 캠프만을 기쁨으로 삼는 삶을 소원하라는 거예요. Ano mga kalayawan sa mundo, hindi ka na natutuwa sa mga yun, kundi yung kagalakan mo ay nasa Diyos na at nakatalaga ka para sa gawain sa evangelism camp na gaganapin sa Mindanao. 그러면서 두 번째로요, 나시리는 머리를 자르지 말라는 거예요. Ganun din sa isang Nazareo, hindi rin sila nagpuputol ng kanilang buhok 왜 머리를 자르지 말라고 그랬습니까? o nagpapagupit. Bakit? 여러분 요즘 머리 왜 이발을 합니까? Bakit nagpapagupit sa mga barbershop ngayon? 나를 좀 내가 가꾸려고 이발을 해요. At para isaayos yung iyong itsura o yung sarili. 요즘은요, 저게 남자인지 여자인지 구분이 안 되는 사람들이 많아요. Ngayon may mga tao na hindi mo makilala kung babae ba o lalaki. 머리를 이상하게 해가지고 막 들들 볶았어요. 파마를 했는데 저거 남자냐 여자냐 얼른 알기가 어려워요. Meron ding mga nagpapa-perm ng buhok na babae ba to, lalaki, hindi mo alam. 이 머리, 요건요, 이제 무슨 의미냐면, 만물의 주권자이신 하나님께 나는 절대 복종한다는 의미예요. At ibig sabihin na ang sarili mo ay talagang itinalaga mo sa Diyos. 내 가장 중요한 이 머리 부분에 가장 중요한 제일 위에 있는 이 머리를요, 자르지 않은 것은 하나님께 온전히 구별된 자의 상징적인 의미로 머리 네 맘대로 만들지 마라. Ang hindi pagpapagupit o putol ng buhok, ito rin yung sumisimbolo na nakangahulugan, yung sarili mo, itinalaga mo talaga sa Diyos at hindi mo gagawin yung sariling kagustuhan mo lang. 나는 오직 그리스도께 절대 복종하는 자다. At ganap andun yung pagpapasakop mo sa Diyos. 그러면서 세 번째로요, 나시리는 장례식이나 시체를 가까이 해서는 안 된다고 말씀을 하셨어요. At pangatlo, sa mga Nazareo, hindi sila dapat dumalo sa mga burol o libing o humawak man ng patay na katawan. 이 말은요, 이제 나시리는 소원하는 그 기간 동안에는 하나님과의 관계가 가족 관계보다 더 우선돼야 된다 그 말이에요. Bilang isang Nazareo, yung panata mo ay higit pa yung relasyon mo sa Diyos kaysa sa relasyon mo sa pamilya mo. 물론 이 죽음은 일단 죄로 인한 결과가 죽음입니다. Dahil ituturing na karumihan yung kamatayan. 그래서 일단 죽음, 이 시체는 부정한 것으로 취급했어요. Kaya ito rin ay nagbawal na sila humawak ng bangkay. 물론 우리가 아까 캠프 예를 들었는데 전도 캠프를 나갈 때는요, 장례식 같은 데 가서 캠프하는 것도 좋아요. At mainam din, halimbawa may namatay o may burol na isagawa mo rin yung evangelism camp doon. 근데 오늘 나시린의 서약과 규례의 내용에 시체를 가까이 하지 말라는 말은요, 너를 거룩하게 구별을 하라는 거예요. Ngunit dito, yung sa pagiging Nazareo na huwag silang humawak ng katawan ng patay na tao, ay ibig sabihin na maging banal sila o maging dalisay. 근데 피치 못할 사정으로 인해서 나시린이 이제 시체를 접하거나 이럴 때요, 정결 내식을 통해서
소원 기간을 다시 시작할 수 있도록은 하셨어요. Kaya kung mangyari man na nakahawak sila ng bangkay, patay na tao, ay may seremonya para sa paglilinis at muli ay mamamanata sila sa Diyos. 여러분 이제 군대 생활 안 해본 사람 잘 이해가 안 될지 모르지만 군인은 일단 윗사람의 명령에 절대 복종하는 것입니다. At halimbawa, kung hindi ko alam kung maintindihan nyo to, pero kung naging sundalo kayo, kung ano yung pinag-utos sa itaas ninyo, ay dapat talaga na magpasakop kayo doon. 근데 군인은 뭐 이런저런 이유가 없어요. 지금 작전인데 지금 전쟁을 나가야 되는데 집에 막 어머님이 돌아가셨는데 가봐야 됩니다. 그런 건 군대에서 안 통해요. Halimbawa, sundalo ka, nasa gitna kayo ng labanan, at sabi mo, ay, uwi muna ako kasi namatay yung nanay ko. Hindi pwedeng ganun. 군대로 부른 국가의 명령에 따라서 복종하는 거예요. Dahil bilang sundalo, tinawag ka ng pamahalaan sa gawain na yun, ng bayan, dapat na magpasakop ka, sumunod 그래서 ka. 나시린의 서약과 규례를요, 한국에서는 가르치기가 좀 쉬워요. Sa Korea, mas madaling ituro ang tungkol sa mga ito sa military. 왜냐하면 전부 군대를 가야 되기 때문에. Kasi lahat sila ay dapat na sumailalim sa military training. 근데 필리핀에서는요, 군대에 잘 안 가니까 그 가르치기가 좀 어렵지 않을까 생각을 하는데 제가 설명을 잘해서 알아들을 줄로 믿습니다. At hindi ko alam kung talaga makaka-relate kayo dahil hindi naman lahat ay mandatory sa inyo dito sa Pilipinas na mag-serve sa military. Pero nawa sa pagpapaliwanag ko ay naintindihan nyo. 그러면요, 두 번째로 이처럼 자원하여 섬겼던 이 나시린을 통한 열매가 어떤 열매가 있습니까? At ikalawa, ano yung bunga sa pamamagitan ng isang Nazareo na nagboluntaryong maglingkod? 물론 이제 그때 당시 이 모든 이스라엘은요, 하나님의 거룩한 백성으로 온 세상에서 따로 구별된 자들이었어요. Ang mga Israelita, sila ay tinalaga na bayang banal ng Diyos. 그러나 이스라엘 백성들 안에서도 자원하여 하나님만 섬기기로 한 나시린들을 하나님이 이제 받으시고 이들을 통해 좋은 열매가 있었을 거예요. At sa mga Israelita, meron din mga nagboluntaryo na maging Nazareo, na nagdesisyon na maglilingkod lamang sa Diyos at magkakaroon sila ng mga magagandang bunga. 여러분 같은 교인 안에서도 나시린처럼 자원하여 서원하여 교회 열심으로 나오고 캠프도 참여하고 청소도 하고 이런 교인들이 있어요. Maring sa mga kapamanampalataya natin sa simbahan, meron ding katulad ng mga Nazareo na talagang dumadalo sa mga gawain, sa evangelism camp, naglilinis. 그들을 통해서는요, 많은 열매가 열려질 수 있어요. At sila yung maaaring magkaroon ng maraming mabuting bunga. 근데 주일 예배도 겨우 참여하고 그냥 졸다가 시간 끝나면 빨리 가고 뭐 그런 사람이 많아요. Pero marami rin na bihirang magsimba o di kaya nagsimba nga, inaantok naman sa mensahe, tapos nagmamadaling uuwi. 하나님께서는 마지못에 끌려오는 군사가 아니라 감사함으로 자원하여 섬기는 여호와의 군사를 기뻐하십니다. Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung mga sundalo ng Panginoon na hindi lang pinilit o hindi na labag sa kalooban nila, kundi andun yung kusa nilang loob na may pasasalamat na naglilingkod. 그래서 구약 시대에 이제 랍비들이나 회당장들도요, 어떤 의미에서 나시린이라고 볼 수 있어요. At sa lumang tipan, yung mga rabbi o yung mga pinuno sa sinagoga ay makikita rin na katulad ng mga Nazareo. 오늘날 이제 신약 시대에는요, 내가 하나님께 사명을 받은 것 같습니다. 나 파스토리 되겠습니다 하고 신학교 오는 게 이게 나시린이에요. At sa panahon naman natin, sa New Testament, merong mga church officers o yung mga nagtalaga na gustong maging pastor, sila rin makikita na katulad ng mga Nazareo. 근데 이제 교역자가 목사가 됐는데도 그 중에서도 저는 선교사로 헌신하겠습니다. 그 중에 더 나시린인 거예요. At meron din sa mga church officers na gusto nila maging pastor, gusto maging missionary, sila yung makikita rin na katulad ng mga Nazareo. 이처럼 하나님께 자원하여 소원하여 나시린으로 쓰임받는 개인이나 국가는요, 하나님이 귀하게 붙들어 주세요. Isang individual o bansa man, na andun yung pagtatalagan nila na maging Nazareo, andun na mahalagang kumikilos ang Diyos. 당시 유럽에서 널려 있는 중에 종교의 자유를 위하여 오직 그리스도 붙들기를 위하여 미국으로 건너온
이제 이 사람들이 많았어요. At mula sa Europa noon, dahil sa kanilang pagpapahayag ng religious freedom nila, ay maraming naglakbay patungong Amerika. 그들이 이제 처음에 이용했던 배가 메이플라워호라는 배인데 바로 미국의 청교도들이지요. At ang kanilang sinakyan noon na barko ay natawag na Mayflower. 미국 국가의 기초가 그들을 통해서 이루어졌고 계속해서 지금까지도 선교사를 가장 많이 보내는 나라가 미국이에요. At ito yung naging pinaka-pasimula na pundasyon ng Amerika na hanggang ngayon sila yung number 1 na nagpapadala ng mga misyonaryo sa buong mundo. 그 영향을 받아서 우리 한국도요. 가난 또 가난한 나라였는데 복음 받고 오직 선교 전도에 방향 맞춰서 나시린으로 쓰임 받은 선교사들이 많아요. At na-impluensya din ito ang bansang Korea na noon ay napakahirap man, ngunit nagsimula rin na maraming mga nagtalaga ng sarili ng magiging misyonaryo katulad ng Nazareo. 그 미국과 그 한국을요. 하나님이 가장 강한 나라로 세우신 것 보세요. Ngayon ay pinalakas ng Diyos ang bansang Amerika at ang Korea. 그들은 유럽에서 가장 어려운 사람들이 배싹 어떻게 겨우 해가지고 미국으로 건너갔어요. At itong mga mahihirap na ilang kalipunan ng mga tao galing Europa, sila ay naglakbay patungong Amerika. 배를 타고 가면 한 열흘 이상 이렇게 타고 가야 되는데 돈 없으니까요. 배 안에서 밥도 안 먹고 가는 사람들도 있었다고 그래요. Dahil sa hirap ng buhay nila, yung mga sumakay doon sa barko, wala silang pera at wala ring pagkain. Ilang araw yung lalakbay nila. 근데 배에서 광고가 왔어요. 풍랑 때문에 약간 쉬어서 본 일정보다 한 며칠 더 늦어지겠습니다 하고 방송이 나왔어요. At nagkaroon ng announcement doon sa barko na dahil sa bagyo na paparating ay magpapahinga muna yung barko, hindi mo na aandar ng ilang araw pa. 근데 여태 참고 안 먹었던 사람이요. 이제 그 방송 들으면서 도저히 못 참겠어. 그래서 식당에 가서 일단 먹었어요. At yung mga gutom na talaga ay dahil doon sa announcement na yun, napilitan pumunta doon sa kusina. 그리고 식당 청소라도 하면서 때우려고요. 밥값이 얼마입니까? 물어봤어요. At nagboluntaryo, sige maglilinis na lang kami dito sa kusina. At nagtanong sila magkano ba yung babayaran. 그래서 안내하는 사람이요. 식사 처음 하십니까? At sabi nung nag-announce, first time niyo bang kakain? 그래 처음입니다. 얼마요? Oh, first time. Magkano ba? 비싸게 전부 포함되어 있습니다. Kasama na sa binayaran yung ticket, ang pagkain. 여태 굶었던 거예요. Pero nagtiis sila sa gutom ng unang araw. 그런 사람들이 미국에 많이 건너갔어요. Maraming ganong klase na sumakay doon sa barko patungong Amerika na ganon. 근데 그중에 오직 선교의 방향 맞추면서 미국을요. 하나님이 최고의 나라로 세우신 거예요. Pero sa direksyon ng only gospel at only mission, andun na tinatag ng Diyos ang Amerika. 필리핀은 1,200만 근로자가 해외에 나가 있는 나라예요. Ang Pilipinas may 12 million OFWs sa iba't ibang mga bansa. 여러분이 이번 JFRC 3강 메시지만 붙들어도요. 세계 살릴 하나님의 역사가 일어날 수 있어요. Kung pangahawakan lang natin maging third lecture sa JFRC, gagamitin ng Diyos ang Pilipinas, iligtas ang buong mundo. 근데 뭐냐면 말씀을 중시 여기지 않는 거예요. Ngunit maraming hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. 두 번째 문제는 나를 자원하여 나시린처럼 하나님께 드리기를 원하지 않는 거예요. Pangalawa, may mga hindi nag-deny sa talaga yung sarili nila voluntaryo sa Diyos. 근데 이게 조금 되어졌던 미국을 조금 되어졌던 한국을 하나님이 쓰시는 거 보세요. Pero sa Amerika o Korea, na kaunti ay ginawa ito, ginamit sila ng dakila ng Diyos. 이 사람 나시린은 소원 기간 동안 오직 하나님만 바라봐야 하는 구별된 사람이었어요. Ang mga Nazareo, yung mga hiniwalay na mga tao na nakatingin lamang sa Diyos sa panahon ng kanilang panata sa Diyos. 그래서 이 즐거움과 쾌락 이런 걸 상징하는 포도를 멀리하게 한 거예요. Kaya nga katulad ng sumisimbolo sa mga kalayawan sa mundo na alak na ubas, ay dapat iwasan ito. 그 자신을 살피고 단장하는 것을 상징하는 머리를 다듬지 않고 그냥 기르도록 하실 거예요. Maging yung pagpapagupit ng buhok na sumisimbolo sa pagsasarili mo ng pagdidisenyo sa sarili mo ay iwasan. 가정에 장래가 있다 할지라도 그 하나님께만 집중하도록 그 장래도 멀리하도록 하는 이 삶을
하나님이 나시린에게 요구하신 거예요. At sinabi rin sa mga Nazareo yung buhay ng huwag silang humawak ng bangkay o mas maging prioridad nila ang Diyos kaysa maging sa pamilya man nila. 필리핀의 교회도요. 이제 연말 쯤 되면 성탄절도 잘 안 지키고 이제 연말 연시에 예배도 경시하는 경향을 보고 내가 놀랐어요. At nagulat ako noon sa Pilipinas kapag matatapos na yung taon, may mga sineselebrate na Kapaskuhan o yung bagong taon at kuminsan lumiliban sa pagsamba. 근데 그 기간은 패밀리 유니온 기간이라서 패밀리로 고향으로 가야 된다네. At napag-alaman ko sa iba, panahon ng family reunion to, kaya yung iba uuwi sa mga probinsya. 그래서 내가 그때 말도 잘 못하지만 그 말을 못했어요. 그러면 너 그냥 고향으로 아예 가버려. 교회 가고는 끝. 이 말을 못했어요. At di man ako magaling makapagsalita pa noon, pero ang gusto kong sabihin, edi forever ka nalang umuwi sa probinsya nyo, huwag ka nang bumalik sa church. 파수톨로 헌신했으면 오직 그리스도, 오직 교회, 오직 전도와 선교의 방향을 맞아야 돼요. Kung nakatalaga ka na isang pastor, dapat na prioridad muna yung simbahan at tangi yung pag-ebahel, pagmimisyon. 그러면 이제 고향에도 갈 수 있어요. 근데 고향에 가는 건 고향 아는 사람들 전도 캠프를 위해서 기회를 봐서 한 번씩 가는 거예요. Pwede ka naman umuwi ng probinsya mo, pero yung layunin mo doon, makapag-ebanghelyo ka sa mga tao doon. 이처럼 하나님께서는요, 그리스도의 사랑에 감사하고 자원하여 그리스도의 군사된 자의 삶을 기뻐하십니다. Nalulugot ang Diyos sa mga nagmamahal sa Panginoon Kristo at nakatalaga ng kanilang sarili na magpasakop sa Diyos. 그래서 민수기는 여호와의 군사에 관한 이런 내용인데요. 이 군사는 억지로 끌려가는 군사는 별로고 나시린처럼 자원하여 서는 군사를 하나님이 쓰신다는 거예요. Dito sa aklat ng mga bilang, napatungkol sa mga sundalo ni Kristo, nais ng Diyos o nalulugod siya doon sa mga hindi napipilitan lang na sumunod, labag sa kalooban nila, kundi yung mga talagang nagtalaga ng sarili nila. 그러면요, 세 번째로 제사장을 통해서 축복하시는 하나님의 이 축복이요. 22절로 27절에 나와요. Ikatlo, makikita natin sa verses 22 to 27 ang pagpapala ng Diyos sa mga pari. 물론 이 축복은 나시린만을 위한 축복은 아니에요. Ang pagpapalang ito ay hindi lamang para sa mga Nazareo. 이스라엘을 위한 대제사장의 축복 기도입니다. Ito ay panalangin ng pagpapala rin sa punong pari ng Israel. 근데 왜 하필 이 축복 기도가 나시린 서약에 관한 본문에 이어서 나오는 것일까요? Ngunit bakit itong panalangin ng pagpapala na to ay nakasaad na kasunod dun sa panata ng isang Nazareo? 자원하여 서원하고 이 나시린으로 서는 자들을 하나님이 이처럼 관심 있게 축복하시기를 원하시는 마음이 여기에 있어요. At andun yung puso ng Diyos na yung pagpapala na to ay ipakita sa kanila, nakaugnay ito doon sa voluntaryo na pagtatalaga ng sarili mo. 나도 뭘 잘 모르는 상태에서요. 어쩌다 나시린으로 오게 됐어요. At ako rin, hindi ko nalalaman, namamalayan ako rin ay naging Nazareo. 근데 하나님은 오늘 본문에 나오는 하나님의 그 축복 이상으로 저를 축복하고 계세요. At yung pagpapala ng panalangin din ay ibinigay din ng Diyos sa akin. 물론 난 그 복받기 위해서 하는 건 아니에요. At hindi ko ginagawa na maglingkod para lang sa pagpapala. 내 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도께 감사하여 나를 주께 드리는 것이. Ito'y pasasalamat ko sa Panginoon Jesucristo, naglutas ng lahat ng bagay para sa akin. 여러분 서로 사랑하는 사이가 되면요. 뭘 줘도 아깝지 않아요. Kapag andun yung pag-iibigan, hindi ka manghihinayang magbigay ng isang bagay sa isang tao. 그래서 근본적으로 하나님의 축복은요. 자원하여 거룩하게 구별된 삶과 관련된다는 것을 지금 보여주시기를 원하시는 거예요. Nais ipakita ng Diyos yung voluntaryong buhay na inihiwalay mo na may kabanalan sa Diyos. 그래서 하나님께서는 모세를 통해 아론과 그 대제사장과 그 아들들에게 축복 기도를 이렇게 특별히 명하신 거예요. At inutos din ng Diyos kay Moises na ibigay itong panalangin ng pagpapala maging kay Aaron na punong pari at sa mga anak niya. 그들을 통해서 축복하도록 하시는 이 내용이요. 하나님의 일방적인 사랑을 받는 하나님의 자녀로 살아가는 것이.
At ito nga ay pag-ibig na nagmumula lamang sa Diyos na tinanggap ng mga anak niya. 여러분, 이 부모가 자녀를 사랑하는 이 사랑은요, 어디 비교할 수가 없어요. At hindi natin to ni maikukumpara sa pag-ibig ng ama't ina sa kanilang mga anak. 근데요, 그 자녀가 낳은 아이들요, 손자, 손녀는요, 더더욱 예쁘더라고. Pero sa mga naging lolo o lola na, parang mas gusto nila o mahal nila yung apo nila kaysa sa anak nila. 뭐든지 해주고 싶어요. At lahat ng bagay gusto mong gawin para sa kanila. 어찌됐건 축복하고 싶어요. Gusto mo silang pagpalain in any way. 이게 이제 이 부모된 자의 일방적인 사랑을 하나님이 우리에게 주고 계시는 거예요. At ito rin yung natatanging pag-ibig ng magulang sa anak na ibinigay din ng Diyos sa atin. 그래서 이 축복 기도를 보면요, 삼행시로 된 내용인데요. 주님이라는 말이 3번 나와요. At itong ang pagpapala ng panalangin na ito, makita na sa forma ng parang 3-line na tula. 그래서 우리 주님이 여호와께서 내게 특별한 복을 3가지를 계속하는 거예요. Kaya patuloy na andun makikita natin at beses yung mga pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin. 신약 시대의 이 축복 기도가요. 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 있을지어다 하는 것과 같은 내용들이. Katulad dito ng benediction sa New Testament era, ngayon na sa pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya ng Panginoon Kristo at pakikisama ng banal na Espiritu. 이 삼중의 축복, 성삼위 하나님의 축복을 얻고 살아간다면요, 아무것도 부족한 게 없는 거예요. Sa pagpapala na ito ng Diyos sa tatlo niyang persona, walang anumang kulang. 하나님을 섬기는 삶, 하나님을 섬기기 위해 구별된 삶을 살고자 하고 그렇게 살아가도록 부르심을 받은 것이요, 그리스도의 군사들이에요. At ang mga tinawag ng Diyos para sa buhay na may paglilingkod at nakatalaga lamang sa Diyos ay ang mga sundalo ni Kristo. 이는 우리에게, 그리스도의 군사된 우리에게, 여호와의 군사된 이스라엘에게 하나님께서 약속하시고 부어주시는 복이 바로 이 축복이에요. Ito yung mga pagpapalang pinangako ng Diyos, hindi lang sa mga Israelita noon, kundi maging sa atin ngayon ng mga sundalo ni Kristo. 그래서 오늘의 결론은요, 우리가 전부 여호와의 군사들인데 나시린처럼 자원하여 소원한 여호와의 군사들은요, 더더욱 크게 축복하시는 하나님이심을 명심하시기를 바랍니다. Kaya sa ating conclusion ngayon, pakatandaan natin bilang mga sundalo ng Panginoon na voluntaryo tinalagay yung sarili sa paglilingkod, tayo pinagpala ng Diyos. 그래서 하나님께서 기뻐하시는 이 군사의 이 내용을요, 나시린을 통해서 지금 하나님이 특별히 강조하고 보여주시는 거예요. At mas pinakikita ng Diyos yung kanyang mga pagpapala dito sa atin. 그러면서 여호와의 군사들의 이 복된 기준과 누릴 축복을 보여주신 거예요. At pinakikita dito yung pinagpala na pamantayan at pagpapala ng Diyos sa mga sundalo niya. 우리는 아담과 함께 원죄로 인하여 영원한 지옥 형벌을 선고받고 하나님의 왼수된 자들이었어요. Tayo noon, dahil sa pagkakasala, naging mga tila kaaway ng Diyos. 근데 그리스도를 통해 사면 복권받고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 군사로 부름받게 된 거예요. Ngunit dahil kay Kristo ay naganap sa atin ang dakilang nakaligtasan at bilang mga sundalo ni Kristo. 왜 하나님께서는 군사가 필요합니까? Ba't kailangan ng Diyos ng mga sundalo? 지금 세상의 불신자들은 전부 마귀에게 잡혀서 지옥을 향해 끌려가고 있어요. Ang mga di mananampalataya sa mundo, sila hinihila ng Diablo. 그들을 이 구원의 길로 이끌기 위해서는요, 그들을 끌고 가는 마귀와 악령들, 그 강한 자들을 먼저 결박해야 그들을 끌고 올 수 있잖아요. At itong mga tao na ito, para maakay natin sa daan ng kaligtasan, dapat muna nating talian ang Diablo at masasamang spirito, ang kadiliman. 이게 바로 우리가 싸울 영적 전쟁이에요. Ito yung spiritual na labanan na dapat nating labanan. 승리하신 그리스도 이름으로 싸우는 거예요. Nakikipaglaban tayo sa pangalan ng matagumpay na Panginoon Kristo. 이게 바로 전도와 선교예요. Ito ang pag-eebanghelyo at pagmimisyon. 이게 전도와 선교는 어려운 게 아니에요. Hindi ito mahirap gawin. 그렇다고 쉬운 것도 아니에요. Hindi rin ito madali kung nasa Biblia. 그리스도 이름으로 되어지는 거예요. Mangyayari ito sa pangalan ni Yesu Kristo. 이 일에 우리가 자원하여
쓰임받게 된 거예요. At tayo na nagboluntaryo ay ginagamit ng Diyos. 아무것도 염려하지 마시길 바랍니다. Huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. 그렇다고 뭐 포도주 너무 좋아하지 마세요. Huwag nyo rin masyadong kahumalingan ang alak. 오직 그리스도 오직 전도의 방향 맞춰버리면 되는 거예요. Tanging si Kristo at pag-ebanghelyo ang maging direksyon 그럼 ninyo. 하나님은 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 이 사문을 붙들고 승리의 발걸음을 그리스도의 군사로 가게 하시는 거예요. At panghawakan nyo yung today's word, prayer at evangelism, at panghawakan kayo ng Diyos bilang mga sundalo niya, maging matagumpay bawat hakbang nyo. 혹시 좀 실수하고 또 넘어졌어도 괜찮아요. Okay lang kung may pagkakataon na nagkakamali ka, nagkasala ka. 이 나시린 서약에서 혹시 규례를 어기고 넘어졌더라도 다시 회복할 수 있는 길도 오늘 본문에 나와 있어요. Mabasa rin natin sa mga talata ngayon na kung nagkamali ang isang Nazareo, may panahon. 뭐 구약 때 다시 회복하여 이제 드릴 속죄 제사도 주 예수 그리스도께서 완성하셨기 때문에 우리는 언제라도 주 예수 그리스도의 이름 부르며 더더욱 성령 충만 속에 들어갈 수 있는 거예요. O regulasyon na sila sa ilalim sa pagtubos ng kanilang kasalanan at sila ay maghahandog muli ng pangkasalanan sa Panginoon. Ganun din sa atin, nilutas na ng Panginoon Kristo ang lahat ng kautusan. 그래서 혹시 잘 쓰임 받다가도 이렇게 이상한 데로 빠져서 넘어진 사람들이 있을 수 있어요. Maaring mangyari na may mga nadapa sa atin o may mga pagkakamali tayong nagawa. 그러나 그들도 이 나시린 규례, 회복할 수 있는 규례를 다시 깨닫게 하시며 그리스도께서 너를 사랑하사 부르신다고 권하고 같이 붙들고 그리스도 앞에 나오는 거예요. Ngayon, kung maunawaan nila na andun yung pagnanais ng Diyos na muli ay tindig sila ay lumapit sila sa Panginoon sa Kristo. 다시 한번 그리스도 앞에 나를 회개하고 그리스도 오직으로 붙들면요. 그런 상황 속에 빠진 다른 사람들에게 내가 그리스도의 증인으로 설 수 있게 되는 거예요. Sila ay magsisi at manghawak muli sa Panginoon sa Kristo. Sa gayon, sila ay gagamitin ng Diyos bilang mga patotoo niya. 여호와의 군사들을 향하신 하나님의 뜻은요. 여호와의 군사된 이스라엘에게 복을 주시겠다는 거예요. Ang kalooban ng Diyos para sa mga sundalo ng Panginoon ay pagpalain ng Israel na naging mga sundalo ng Diyos. 그리스도의 군사된 우리에게 이 복과 함께 상을 주시겠다는 거예요. Na nais ng Diyos gantimpalaan tayo. 여기에 기 쓰임 받았던 다니엘이 말하잖아요. 많은 사람들을 이 옳은 대로 구원의 길로 인도하여 구원받게 하는데 쓰임 받은 사람은 하늘의 별과 같이 영원토록 빛나리라. Katulad ng makita na sa aklat ng Daniel na sila na ginamit sa pag-akay sa mga tao sa daan ng kaligtasan, sila yung magdiningning magpawalang hanggang sa langit katulad ng mga bituin. 하나님은 우리에게 뭔가를 받으시려고 하시는 분이 아니에요. At ang Diyos walang hinihingi sa atin na anumang bagay. 하늘의 것 땅의 것 모든 것이 하나님의 것이에요. At ang bagay sa langit at sa lupa ay pag-aari ng Diyos. 하나님은 우리가 기쁜 마음으로 감사함으로 하나님께 내 인생을 온전히 맡겨드리기를 원하시는 거예요. Nais ng Diyos na may kagalakan at pasasalamat, ganap nating isuko yung sarili natin sa Diyos. 그리스도의 군사로서 자원하여 나시린처럼 하나님께 헌신하기를 원하시는 거예요. Nais ng Diyos bilang mga sundalo ni Kristo, bilang mga nakatalagang Nazareo, isuko natin yung sarili sa Diyos. 그렇게 헌신하였던 에스겔, 다니엘 등을 하나님이 귀하게 사용하셨어요. Katulad ni Ezekiel at ni Daniel na dakilang ginamit ng Diyos. 사도 바울을 비롯한 이 12제자들 귀하게 사용하셨어요. Tulad ni Apostol Pablo o ng mga apostol o disipulo na ginamit dakila ng Diyos. 그리고 우리에게 필요한 모든 필요와 축복을 하나님이 공급을 하시는 거예요. Sa gayon lahat ng kailangan natin, ng mga pagpapala, isusupply ng Diyos sa atin. 오늘 본문 말씀에요. 모든 축복의 근원은 하나님이시라는 사실을 분명히 밝히십니다. At malinaw na ito'y isinasaad ng Panginoon sa atin. 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑을 덧입고 우리는 하나님의 성전이요 그리스도의 군사가 되었어요. Tayo naging mga sundalo ni Kristo na ginagamit ng Diyos bilang mga templo niya na nasa pinagpalang ministeryo ng kaligtasan. 지구를 운행하시는 하나님의 목적이신 이 인류 구원 사역에 가장 복된 사역이 바로 그리스도의 군사된 우리를 통해서 하나님이 이루시는 거예요. Tayo na dinamtanan ng biyaya ng Panginoon Kristo at dakilang pag-ibig ng Diyos, ama templo ng Diyos ay gagamitin niya sa daan ng kaligtasan. 이 일에 자원하여 섬기는 나시린의 축복을 받게 되었다는 사실에 더더욱 감사하시기를 바랍니다. Nawa higit kayo magpasalamat na tinanggap niyo yung pagpapala ng pagiging Nazareo na nagboluntaryong maglingkod sa gawain na to.
아담이 최초에 받았던, 아담과 함께 우리가 최초에 받았던 하나님의 형상은요, 그냥 어쩌다 받은 거예요. At ang larawan ni Adan na ibinigay ng Diyos sa kanya ay tinanggap din natin na hindi tayo humihingi. 근데 그걸 우리 자유의지로 마귀의 거짓말을 붙들고 놓쳐버린 거예요. Ngunit nawala ito sa atin sa kasinungalingan ng Diablo. 그러나 하나님의 은혜로 우리가 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결함 받고 그리스도를 나의 구주로 모시고 이제는 자원하여 그리스도를 나의 구주로 모시고 그리스도의 군사가 된 거예요. Yun man sa biyaya ng Diyos ay nilutas ang lahat ng Panginoon Kristo at tayo nagboluntaryo sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. 이제 아담은 어쩌다 하나님의 형상이었지만 우리는 이제 자원하여 그리스도의 군사가 된 거예요. Tayo na naging mga sundalo na ni Kristo na lagi may kagalakan po. Salamat na tayo magtalaga ng sarili sa Diyos. 그래서 첫사람 아담의 창조보다 그리스도를 통한 우리의 재창조가 더 어마어마한 축복이 되는 것입니다. Higit pang pagpapala kaysa sa paglikha sa unang Adan sa atin ngayon. 그래서 나시린으로 자원하여 그리스도의 군사된 이 축복 속에 거하심을 감사하시길 바랍니다. At magpasalamat kayo na kayo ay nasa pagpapala na bilang mga Nazareo o mga tibay na sundalo ng Panginoon Kristo. 그러면 언제 어느 때 어떤 상황에서도 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 쉬지 않고 기도를 누리며 그리스도의 강한 군사로 귀 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na dakila kayong gamitin bilang matibay na sundalo ni Kristo sa gitna man ng anong pangyayari. Lagi kayong magalak, magpasalamat sa lahat ng bagay at manalangin walang patid. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 나시린의 소원을 기뻐 받으시는 하나님의 마음을 다시 한번 보게 하심을 감사합니다. Panginoon, salamat po. Minsan pa pinakita niyo sa amin ang kaluguran ng Diyos sa panata ng isang Nazareo. 사실 저희도 처음에는 마지못에 끌려갈 때도 많이 있었습니다. At maraming pagkakataon noon na kami rin ay natatangin ng ibang bagay. 그러나 가면 갈수록 하나님의 사랑과 그리스도의 은혜와 보혜사 성령님의 이 어마어마한 내주인도 역사가 체험되어지게 하시고 붙들어지게 하시고 누려지게 하심을 감사합니다. Salamat po na hinayaan nyo na maranasan namin, ma-enjoy namin ang Diyos Ama, ang Anak at ang pagsama, pagkilos ng Banal na Espiritu. 이제 우리의 모든 문제 해결함 받고 그리스도의 군사되어 싸우니 나시린으로 소원하여 주님 뜻 이루는 자리에 서게 하여 주옵소서. At lahat ng problema namin ay natapos na bilang mga sundalo ni Kristo. Ay tumindig kami bilang mga nakatalaga na Nazareo na nagbigay ng panata sa iyo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.